Ikinabahala na maraming mga Pilipino ang pagdating ng isang nuclear-powered na submarine na bansang Russia sa katubigan sakop ng Pilipinas. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na hindi ito pambihirang pagkakataon na mangyayari ito dahil karaniwang dumadaan ang naturang masasakyang pandagat ng Russia sa ilagang parte ng Asya sa tuwing nagkakaroon ito ng mga military exercises sa kanilang mga allied nation sa ASEAN region tulad na lamang ng Vietnam, Malaysia, Myanmar at ng bansang Thailand. Dumipensa agad ang embahada ng Russia sa Pilipinas matapos na mataan ang kanilang submarine sa karagatan sakop ng bansa. Ayon sa pahayag ng Russian Embassy na walang nilabag na international law ang ginawang pagdaan ng submarine nila sa West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone ng bansang Pilipinas. Nakasaad aniya sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa Exclusive Economic Zone na lahat ng mga sasakyan pandagat maging submarine ay maaaring magsagawa ng freedom of navigation. Gaya aniya ng ilang mga sasakyan pandagat na ang kanilang submarine ay mayroong karapatan sa innocent passage. Magugunitang ikinabahala ng mga opisyal ng bansa maging si Pangulong Ferdinand Marcos ang pagdaan ng submarine ng bansang Russia. Ayon sa naunang payag ng Malacanang at ng sandatahang lakas ng Pilipinas, wala di mano silang natatanggap na humingi ng permiso o clearance ang bansang Russia na dadaan sila sa katubigan ng ating bansa. Nakilala lamang ng Philippine Navy ang submarine sa pamamagitan ng radio inquiry kung saan pauwi na ang submarine sa Vladivostok matapos ang isinagawang naval drill sa Malaysia. Matapos makita ang nasabing submarine ay agad na nagpakalat ang militar ng kanilang mga Navy ship at Air Force jet para bantayan ang nasabing submarine. Naniniwala ang mga eksperto na maaaring higit pa o may ibinabalak na kakaiba ang pagkakaroon ng Russian attack submarine na nakita sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas noong nakaraang linggo. Ayon sa ulat ni Sandra Aguinaldo sa 24 Oras noong Lunes, nag-alinlangan ang isang dating opisyal ng Philippine Navy kung bakit kailangan muling umangat ng submarino habang hinihintay nitong tumahimik ang mga alon, gaya ng inaangkin nito na masama ang panahon. Karamihan sa mga defense analyst ng bansa, sinasabi na parang niloloko lang tayo ng bansang Russia sa kanilang mababaw na kadelanan dahil hindi naapektuhan ng masamang panahon ng karagatan ang isang submarino. Kaya dapat imbestigahan ito ng mabuti kung ano ang tunay na pakay nito, kung bakit dumaan ito sa karagatan ng Pilipinas. Pero nauna nang sinabi ng embahada ng Russia na humingi na ng pamanin ang kanilang bansa lalong-lalo na kay Pangulong Marcos dahil sa insidenteng ito. Ipinapangako nilang hindi na mauulit ang ganito nangyari sa ngalan ng kanilang Pangulo na si Vladimir Putin.